person. I was going to raise that later on, but since you've raised this, last night while we were conducting our bicameral conference committee hearing, the DPWH posted a statement in their social media page, and just allow me to read a statement of the DPWH. The Department of Public Works and Highways has requested the Senate of the Philippines to restore the deducted amounts from the projects in the 2026 DPWH proposed budget as a result of the reductions in the Construction Materials Price Data, or CMPD. The DPWH has asked that it be allowed to implement the project cost changes using the updated CMPD special issuance in the exercise of its executive functions in order to ensure its proper execution. The motion for reconsideration is made to ensure that the detailed process of applying the new CMPD will be followed to avoid inaccurate costing and potential project unimplementability, which may lead to underspending and related legal and administrative issues. To ensure that DPWH implementing offices will strictly comply with the updated CMPD, a department order has been issued which strictly mandates the following. 1. Follow a workflow to adjust all pay items in the programs of work, POW, using the updated CMPD. Revise all approved budgets for contracts. Require detailed documentation and quality assurance and mandatory compliance prior to the procurement. The department assures that the Senate and the House of Representatives that the updated CMPD will strictly implement at the regional and district engineering offices, and that failure to comply with this order shall be subject to administrative sanctions under existing civil service and department rules. Concern of Secretary Vince is how the adjustment factor that was shared was applied in the projects. Ang posibleng mangyari kung ganun kalaki sa kasalukuyan o hindi ganun kalaki, kung ganun yung application sa iba't ibang mga proyekto na ginawa yung across the board na pag-deduct sa ibang mga project na hindi tinitignan isa-isa yung mga proyekto, posibleng hindi ma-implement yung mga proyekto. Ano ang implikasyon na ito? Imbes po na makatipid yung ating gobyerno, imbes po na ang pinupunterya lang natin ay yung parte na overpriced, ang mangyayari po, hindi talaga ma-i-implement yung kabuuan ng proyekto. Humingi po ako ng paunang data mula po sa DPWH, and I will let Sec Vince explain the point later. But you are looking at potentially 200 billion pesos in unimplementable projects. 400 billion kasi yung affected, 400 billion pesos yung affected projects. As much as 200 billion projects can become unimplementable. So, tignan lang po natin yon mula po sa perspective ng ano po ang tama nito sa ating ekonomiya, gaano po karaming tao ang mawawalan ng trabaho. Siguro po, nagbigay naman po rin ng assurance si Secretary Vince na i-implement po itong reduction sa presyo. Babawasan po talaga yung presyo. Pero ang kahilingan lang po ng DPWH ay kung pwede po, bigyan po sila ng pagkakataon na i-apply itong CMPD reduction sa bawat proyekto. At hindi po natin kayang gawin to sa pagitan ng araw na to at sa susunod na linggo kung kailan kailangan nating pirmahan yung budget. Pero ang assurance naman po na ibinigay ni Sec Vince ay babawasan talaga yung presyo. Pero hindi pa nila kaya i-determine sa punto na ito kung gaano kalaki talaga yung ibabawas na presyo sa bawat proyekto. I'll let Sec Vince explain that. That is my understanding of the letter that he sent to the bicameral conference committee yesterday. But I will let Sec Vince explain the point later. Mr. Chair. Before I recognize Senator Erwin, kami naman sa Sabay po at malinaw din yung panindigan ng Kongreso. Kaisa niyo po kami. Tatanggalin po natin tong parte ng budget, ng pera na nakaukol sa mga projects na considered na overpriced. Ang sinasabi lang po natin, pakinggan po natin sa Sec Vince, para po maipaliwanag niya na kung ngayon pa lang kakaltasin na maraming mga projects na hindi mai-implement dahil nasobrahan po sa kaltas. Yung iba naman po nakulangan sa kaltas. So, yun lang po siguro yung pinag-uusapan natin. Kaisa niyo po kami
gusto nating tanggalin yung parte na overpriced. Pero siguro po, mas malinaw, kung okay lang po, Senwin, let's turn it over to Sec Vince. If I may make a motion to please invite Secretary Vince Dizon to be a resource person to the Secretary, bicameral second conference. motion. Before we call the resource persons, allow the members to say their piece and also to echo their sentiments para ho, at least malaman ho natin lahat kung ano yung sa loobin po ng isa't isa. Senwin, if I may, kasi po, perhaps the best approach would be to let Sec Vince present, and then if all the conferees have questions, because he will be the best person to answer the Actually, questions. with all due respect, dahil pinag-aralan din ho namin to, no? Itong Pinag-aralan situation. din po natin Kaya nga, to. mas Alam maganda natin ho, yan lahat. siguro bago ho natin patawag siya, ay bigyan ho natin pagkakataon po ang isa't isa na magbigay ho ng kanilang pahayag. So we recognize Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair, Madam Chair. Gusto ko lang po maliwanagan na bakit po natin ipapatawag ang Secretary po ng Department of Public Works and Highways. And when in fact this is a bicameral conference committee, conference po between the lower house and the upper chamber, di po ba ng Congress and Senate. Wala naman po nakalagay dito na kasama po executive. Ang tanong ko po kasi, we have given them ample time, Madam Chair, to the opportunity to explain during the committee hearings. Committee hearing po sa Congress, committee hearing po namin dito sa Senate, ganun din po sa plenary debate sa Congress, plenary debate dito sa Senate. Ang worry ko lamang, Madam Chair, Mr. Chair, is that we might be creating a precedent na baka hindi na po tayo matapos na tuwing pag meron po tayong pagdidiskusyonan na budget ng isang department o ng ahensya, kailangan po natin ipatawag lagi ang secretary para magpaliwanag sa bicameral conference committee, Madam Chair, Mr. Chair. Senwin, I'll defer to Representative Rufus Mr. Rodriguez to Chairman, respond. this is a plenary conference committee. And any committee in Congress, whether it is in the House or in the Senate, has the power to be able to have resource persons to explain things that may not be very clear to everyone. And so we have the power to invite. And precisely, there is now an issue on the price index. And therefore, we are saying that let us listen. We will not agree, we may agree, but the point is that transparency requires that we hear the executive. After all, it's the executive that will implement what we will pass. And if the executive says that these are the things that they have to consider, and since they are the ones implementing, Congress does not implement projects. So that is why we are requesting just to hear. We are not going to say that we're going to agree to the letter or the recommendation, but let us hear the real resource person, the agency lodged with the public works and highways of this country. Thank you, Mr. Chairman. Before I address that issue, allow me to recognize. It's important that we put things in the proper perspective. Hindi po Senado ang nagtakda ng presyo. Lahat po ng nakalap naming impormasyon ay ayon sa Department of Public Works and Highways. That's very clear. We did not measure roads. We did not weigh sand and gravel. Hiniling po namin, ayon sa aming mga hearing at plenary session, ang impormasyon sa Department of Public Works and Highways. Example, tayo po ay nagsisiyasat ng CMPD. Siguro, kalahati sa kwartong to, o baka iba, hindi alam yung CMPD. That's the cost materials price data. Para malaman natin, magkano ba ang asfalto, ang hot mix per metric ton? Cost. Dahil sinabi sa mga Blue Ribbon hearing, sinabi sa maraming mga hearing, galing na rin sa executive, hindi sa Senado. 13,863.85. Ito po ay galing sa DPWH. Tapos, nagsumite ang executive, ang DPWH, sa chair. Pati kay Senator Lacson, na Blue Ribbon Chair. Updated cost, 6,961.32. I-add po nyo yan, ay kalahati. Isa lang po yung asphalt mix. Steel sheet pile, U-type per kilogram, 62.07. Cost dati. Pag sinabing cost dati, yun daw ang ginagamit ng DPWH dati. Pero yung updated cost, ayon din sa DPWH ngayon, 39.89. Di halos kalahati, 2/3.
Marami pa po, hindi naman tayo magko-construct ng bagong PICC. I just put that on record so that it's in historical knowledge and in history, hindi po Senado ang nagtalaga ng presyo ng sand and gravel at ng semento. Ito po ay galing sa DPWH. So, in all fairness to the chair and to the leadership of the Senate whom we met today, Senate President Soto advised us to speak for and in behalf of the Senate leadership that we, based on our knowledge, and that is our job as national officials to get information from the executive. Hindi naman po kami nagising at sabi namin, gusto namin, ibaba ang presyo. Siyempre, gusto natin. But this is data-driven. It's based on science. And it came from the agency of government. And so they submitted that to us, and therefore, they computed. We are willing to listen, of course. We are reasonable people. That's why we serve the people. But let it be very clear, the senators did not invent the numbers. These are from the Department of Public Works and Highways, the previous administration, and the new incumbent administration. In fact, it was live streamed. You can go back in your records. No less than Secretary Vince Dizon said to the chair, ibaba nga nyo, tanggalin yung mga proyektong to mula sa 800 plus na flood control, naging 625, pwede pa nyong ibaba. Sige, kasi hindi pa namin kayang masukat lahat dahil bago lang ako ilang buwan. So ibaba nyo. And that is the basis. We did not, and the chair did not, put down the cost unilaterally, arbitrarily. It is data-driven. All the facts, many more, came from the Department of Public Works and Highways. Having said that, I am certain that our colleagues in the House of Representatives want a budget reflective of what is due to the people. If it's a farm-to-market road, we don't want it overpriced. If indeed it's 10 million per kilometer, it should be such. If it's 15 million, kung tumaas na ang presyo. Kung magkano ang graba, ayaw natin ng doble ang presyo. Kasi ang ginagastos natin, pero ng taong bayan. Diba? Pag nagtatayo tayo ng bahay kubo, alam natin magkano ba ang kogon, magkano ba ang kawayan, magkano ang konti ng semento. So, I am just clarifying all that, lest it be misconstrued that the Senate invented the numbers just to bring down the cost. Yes, we all want a lower cost, but these were inputs submitted to the Senate by the Department of Public Works and Highways. And I speak like this in behalf of the Senate leadership because we had a caucus 2 hours earlier. I appreciate the patience of our colleagues in the House of Representatives. Thank you. We recognize Senator Amy. Madam Chair, following on to Senator Legarda's statement, let us first clarify that there has been ample time. August 31 was the appointment date of Secretary Dizon. That was quite a few months ago, during which period, nakailang beses siyang humarap sa Senado, paulit-ulit po ang tanong namin kung talagang sapat itong budget na nilaan. I quote verbatim, September 18, the Department of Public Works and Highways slashes 255 billion worth of locally funded flood control projects from the 2026 budget. And may I quote verbatim, we are revising the agency's budget. Nanggaling sa kanila po. We have removed complicated projects, overlapping projects that are still receiving funding or that have been allocated funding for 2026. Verbatim po, siya nagsabi niyan. Hindi kami nag-imbento niyan. Ngayon, sabi niya, na re-review na raw nila yung initial proposal, nagtanggal sila ng 55.53 billion worth of duplicate or complicated projects or completed overlapping projects. Ang ibig ba sabihin, i-restore yung mga duplicated, completed, and overlapping projects? Doon ako nagtataka. At ano ang garantiya natin na sa loob ng 2 buwan na naman, after 2 months, he may change his mind again, as he has, apparently, yesterday. So, from September 18, kahapon, December, nako, baka naman sa Pebrero, iba na naman ang usapin. Ayoko naman ng ganito. Ano kaya talaga ang direksyon natin? Hindi po ito nanggaling sa amin. Narinig naman ninyo, verbatim ang quote na yan. Yan ang press release ni Secretary Dizon. Madam Chair. Mr. Chair. Representative Pepito Alvarez and then Representative Libanon.